Ano to, bagong deliver lang? Opo. Hmm. Eh, nalaglag po yung karangayon niya kanina. Bali ito, nabilog na. Nalos Opo. thread. Eh, sobrang tigas po. Ah, sige. Napilit namin. Kaya nagbilog. Hindi na matanggal. Pa? Hindi na matanggal. Hindi na po matanggal. Sobrang tigas po kasi ng ano. Ang tornilyo. Pagkakabit niya. Hmm. Ito, brand new, no? Parang sobrang sagad na sagad niya yung pagkano. Hmm. Sige. Bali, ito is kadi-deliver lang, brand new. Na lost thread yung needle clamp niya. Ito, gagawin natin, papalitan natin needle clamp. Kasi trinay ko siyang tanggalin, hindi ko matanggal yung tornilyo. Luluwagan lang natin itong tornilyo na to. Kasi may tornilyo to dyan sa loob. Tanggalin lang natin yan. Yung tornilyo na yan. Kasi yung isang tornilyo niya sa loob is andyan yung Allen wrench yun. Para mapalitan natin yung needle clamp. Tagalin lang natin. Nalaglag pa. Asan na yan? Asan na yan? Yun. Bali, ito yung tinano sa inyo, yung alin sa loob. Yan, luluwagan lang natin yan. Luwagan lang natin yung alin dyan. Tapos, bali, nalawagan na natin isa yung tornilyo. Dalawa tornilyo niya, meron pa dito sa gilid. Luluwagin din natin to dito sa gilid niya, yung tornilyo dito. Yun. After natin maluwagan, isilayin na natin yung pababa. Ganyan pag magpapalit kayo ng needle clamp. Dalawa yung tornilyo niyang kabilaan lang yan. Bali, sinungkit ko na yung screwdriver kasi hindi ko mahila ng kamay ko. Medyo matigas eh. Yun. Bali, ito yung papalitan natin. May dala-dala na akong pamalit nito kasi naitawag ni customer na di rin nila matanggal na lost thread na nga. Ito yung kapalit. Isasalpak lang natin yan. Uy. After natin may salpak yan, higpitan lang natin ng konti yung tornilyo sa needle clamp. Itong tong tornilyo sa gilid para hindi malaglag yung needle clamp. Bali, konting higpit lang yan, hindi mahigpit na mahigpit. Higpit lang ng konti. Tapos konti rin dito, konting pihit. Hindi natin masyadong hinigpitan yan. Tapos after natin may kabit yan, lalagay tayo ng karayom. Balik na natin ito muna. Itong spring. Bali, ang hinigpitan ko dito ng gusto, ito nasa gitna. Bali, kakabit lang natin tong guide. Pero yung isang tornilyo niyan dito sa gilid, di ko masyadong hinigpitan yan. Kasi nga pipihitin pa natin yan para medyo mabilis, malambot siyang pihitin. Kabit lang natin to. Bali, na ikabit na natin yon, tanggalin natin yung plato. Baklasin natin tong plate na to. Dalawang tornilyo lang naman yan. Ayun, luwag. Tatanggalin lang natin tong needle plate. Tapos maglalagay na tayo ng karayom. Sisilipin natin yung timing. Ay, sus, gumulong, muntik ang pamalaglag. Luluwagan lang natin tong needle plate niya. Luwag-luwag. At yun na nga, natanggal na natin. Tanggalin natin tong plate niya, needle plate. Tapos buksan natin tong cover niya.
Maya, lagay muna natin tong karayom. Yan. Bali, binuksan ko na yung cover niyan, nailagay ko na rin yung karayom. Sinisilip ko na lang yung timing. Ayan o. Kailangan kasi itong unang karayom na to is dikit sa looper. Pero kailangan wala siyang wave. Bali, ang i-adjust ko dito, itong looper holder niya. Size 8 lang to. Ayan, size 8 na yabe yan. Ayan o, size 8. Okay, luwagan lang natin yan. Yun. Sige, konting luwag pa. Ayan, after natin siya maluwagan, adjust natin itong lower looper. Bali, kailangan kasi niyan is pagpangat na yung karayom, susungkit yung lower looper sa ibabaw ng butas ng karayom. Tsaka ano yan, kailangan nakadikit. Ayan kailangan wala siyang play, yung tama nakadikit lang, pero yung karayom mo is dapat hindi siya magwe-wave pag dumaan yung dulo ng looper sa ibabaw ng butas ng karayom. Ayan. Tsaka kaya ginaganyan ko, kinakapa ko kung nakadikit ba yun. Tapos titingnan natin kung gumagalaw yung karayom pag dumaan yung dulo ng lower looper. Ayan. So, sakto naman siya. Ayan. Bali, higpitan na natin kasi okay naman yung timing. Ayan, higpitan na natin to. Na-adjust na natin yung timing ng lower looper. Tapos kung halimbawa yung tabing karayom mo, yung nasa loob ng karayom is tumatama sa lower looper, yung karayom, dito nyo yung pipihitin. Yan, pag yan ay tumatama sa looper, yung kabilang karayom niya, ang gagawin lang natin dyan, pihitin natin yung needle clamp niya ng size 8 na karayom. Ang pihit niyan is pakaliwa or pakanan. Yung katulad ng sinalpa ko kanina. If just in case lang naman na kung tumatama yung pangalawang karayom nyo, yung nasa loob. Ayan, balik na natin tong needle plate nya. Kasi okay naman na yung timing. Ayan, okay na. And next natin yan is titestingin natin. Ay, so testing na natin. Ayan, nasuot na natin sinulid. Testing na natin. Ayan, bali ito tension na lang yan. Adjust na lang natin yung tension. Ganyan lang kasimple magpalit ng needle clamp ng aging. Wala naman siyang laktaw. Goods naman yung tahi niya. Pa-testing ma'am. Okay na yan. Bali ito yung ginawa natin. Papatesting na lang natin ito naman. Papatry natin sa kanila yung tahi. Kasi pag tayo gumawa ng makina, bago natin i-run, is papatesting natin sa mananahi nila or sa may-ari. Kung okay na sa kanila or wala na silang reklamo or okay na, kung ano pa man na gusto i-adjust. Kaya pinapatesting natin. Tawag na lang po ulit pag may problema. May 6 months na warranty pa naman yan.